Sa video na ito ay may bagong pag-uusapan na naman po tayo kung saan ay tungkol po sa dating lead counsel ng SEC na si Ginoong George Tenreiro. Siya ang abogado na naging pangunahing mukha sa paglilitis laban kay Ripple Labs, partikular po kay XRP. Ngayon ay pumapasok po siya sa panibagong yugto ng kanyang karir dahil tinanggap siya bilang partner sa isang malaking litigation firm na Bernstein, Litowitz, Berger and Grossman LLP. Ito ay isang law firm na kilalang humahawak ng malalaking kaso sa Amerika. Kung titingnan po natin, malaking bagay ito dahil galing po siya sa isang napaka-high profile case na tumatak dito sa mundo ng crypto. At ngayon ay lilipat po siya sa isang pribadong kumpanya na mas nakatuon po sa malalaking civil litigation cases. Ang impact po nito ay maaring tumaas ang reputasyon ni Ginoong Tenreiro bilang abogado. Pero may mga tanong kung paano po dadalhin ng kanyang bagong trabaho ang mga karanasan po niya mula sa kaso laban kay Ripple. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang nagawa ni Ginoong Tenreiro habang siya ay nasa SEC? Ayan, meron po palang pinost muna rito itong si Ginoong Bill Morgan. Ayan, ang haba po ng kanyang mensahe rito at meron pa siyang isinama rito na isang document at yan po ang siyang ating ipapaliwanag kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga yan. Ayan, habang nasa SEC po itong si Ginoong Tenreiro, ang nanguna po sa National Civil Litigation Program na mahigit sa 120 attorneys. Malaking responsibilidad po ang kanyang hawak dahil siya ang nagtutulak ng mga kaso laban sa malalaking pangalan tulad po ni Sam Bankman-Fried ng Terraform Labs at maging kay Binance. Marami po siyang naipanalo sa korte, lalo na sa securities fraud at mga crypto-related litigations. Kasama dito ang mga kaso laban sa Terraform at sa Telegram Group. Ang mga panalong ito ay nagbigay sa kanya ng reputasyon na mahusay at malakas na trial lawyer sa larangan ng digital assets. Kung iisipin natin ang epekto sa market, ang ganitong klase ng abogado ay may kakayang makaapekto sa future ng crypto regulation. Ang kanyang mga hakbang ay pwede pong magbigay ng mas mahigpit na interpretasyon sa batas na posibleng makadagdag ng pressure sa crypto companies kung sakaling muli siyang madawit sa mga kaso sa industry na ito. Ngayon ay bakit po hindi nabanggit ang Ripple case sa kanyang profile? Yan, dito na po papasok itong si Ginoong Bill Morgan na isa na rin pong digital asset lawyer. Yan, napansin po niya sa profile ni Ginoong Tenreiro bilang bagong partner ng firm ay hindi po nabanggit ang kaso laban kay Ripple. Ito ay medyo kapansin-pansin dahil ito ang isa sa pinaka-high profile cases na kanyang hinawakan. Ayon po kay Ginoong Morgan, ang dahilan ay marahil dahil sa tinatawag niyang 2/3 loss ng SEC sa kaso. Naging favorable kasi ang ruling para kay Ripple kung saan sinabi ng korte na ang mga XRP sales sa secondary market ay hindi po maituturing na securities transactions. Ang impact po nito sa market ay napakalaki dahil nagbigay ito ng legal clarity para kay XRP. Kaya hanggang ngayon sa XRP po ay patuloy na nakikita bilang hindi sakop ng securities classification sa maraming bahagi ng market. Dahil dito, naging mas matatag po ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP. Ngayon ay ano po ang naging problema sa legal strategy ni Ginoong Tenreiro? Yan, sinabi po ni Ginoong Morgan na ang naging strategy ni Ginoong Tenreiro laban kay Ripple ay hindi po sustainable. Ang teorya kasi na ipinaglaban ng SEC ay parang pinapalabas
na ang XRP mismo ay isang security. Ito ang naging butas dahil kinailangan ng korte na diretsong sagutin kung ang isang token tulad ng XRP ay pwedeng maituring na security. At nang lumabas ang ruling, pabor ito kay Ripple. Kaya masasabi na ang pagkakamaling iyon sa legal strategy ay isang defining moment sa karir ni Ginoong Tenrero habang nasa SEC. Para sa market, ang resulta nito ay nagbigay ng mas matibay na paninindigan para sa iba pang cryptos na hindi po basta-basta matatawag na securities. Ito rin ang dahilan kung bakit tumaas ang kumpiyansa ng mga investors na ang crypto ay may laban sa regulasyon. Ano naman po ang kontrobersiya tungkol kay Ginoong John Deaton? Idinagdag din ni Ginoong Morgan na may isang punto sa paglilitis kung saan sinubukan ni Ginoong Tenrero na siraan ang reputasyon ng abogadong si Ginoong John Deaton. Si Ginoong Deaton ang kumakatawan sa mga XRP holders bilang Amici Curie o Friends of the Court. Para kay Ginoong Morgan, ito ay isang hindi magandang hakbang mula kay Ginoong Tenrero. Tinawag pa niya itong isang ignoble moment sa korte. Kahit ganito po ang naging sitwasyon, natapos pa rin si Ginoong Morgan sa pagbibigay ng good wishes kay Ginoong Tenrero para sa kanyang bagong posisyon. Sa market perspective, ang pagbanggit po kay Ginoong Deaton ay mahalaga dahil ito ang nagpapatunay na may malakas na suporta ang XRP holders laban sa SEC. At dahil dito, mas tumibay po ang paniniwala na hindi madaling pabagsakin itong si XRP. At bilang panghuli, kung titingnan po natin ang paglilipat ni Ginoong George Tenrero sa bagong firm ay isang natural na hakbang para sa isang abogado na may ganitong kalaking experience. Pero hindi po mawawala ang katotohanan na ang kanyang legacy dito sa mundo ng crypto ay palaging konektado kay XRP. Para sa akin, ang hindi po pagbabanggit sa Ripple case sa kanyang profile ay isang indikasyon na hindi ito maituturing na kanyang pinakamalaking tagumpay. Sa halip ito ay isa sa kanyang pinakamalaking pagkatalo. Sa market side, ang desisyon po ng korte laban sa SEC ay nagbigay ng matinding lakas kay XRP at naging aral para sa buong crypto industry. Para po sa mga traders at investors, ipinapakita po nito na kahit gaano po kalakas ang isang regulator tulad po ng SEC, posible pa ring manalo ang crypto projects basta malinaw po ang kanilang position at malakas ang kanilang depensa. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.